Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay ating kamtan, mga kapatid ko kay Kristo. Hayaan niyo muli na sa sandaling ito ako ay magbabahagi ng isang inspirational Bible verse na kung saan ito yung magpapatatag sa ating spiritual na paglago ng ating buhay. Alam ko at naniniwala ako na sa sandaling ito ay ikaw kapatid, yung gusto kong bahaginan ng salitang ito na siyang magbubukas sa ating kaisipan kung gaano kabuti, kung gaano kabiyaya, kung gaano ang pagpapala ng ating Panginoon ay binubuhos sa bawat isa. Hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng tao dito sa buong mundo. Dahil tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, marami ang nagtatanong, ano nga ba ang sikreto upang magtagumpay sa buhay? Ito'y isang katanungan na kung saan minsan napakaraming nahihirapan sa buhay. Ano po? Ang daming napapagudan na sa trabaho, sa mga emotional na saluubin ng ating katawan. Minsan nahihirapan na tayo. Pero hayaan niyo po na ating sagutin yan sa pamamagitan ng aking YouTube channel na ito. Hayaan niyo po na alamin natin kung ano ba ang sikreto upang magtagumpay sa buhay. At kung gusto po nating malaman, tumutok po tayo at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Mabayaya TV. At huwag pong kalilimutan na mag-like, i-share, at higit sa lahat, pindutin po natin ang notification bell para po lagi kayong updated sa aking YouTube channel. Mabiyayang panonood mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon ay hayaan niyong samahan ako upang alamin natin at tuklasin natin kung ano ba ang sikreto upang magtagumpay sa buhay. Marami sa atin kasi ang naniniwala sa swerte at malas. Marami rin sa atin ang nagbabakasakali, kaya marami ang tumataya sa iba't ibang pagkakapirahan o pagkakabuhayan. Mga kapatid ko kay Kristo, isa lang ang sikreto upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. At ito ay ang pananampalataya. Opo kapatid, pananampalataya. Sabi nga po, pananampalataya natin ang pangako ng ating Panginoon. Pananampalataya natin ang pangako niya. Dahil sa salitang pananampalataya, isang salita na kayang baguhin ang ating buhay. Alam niyo po, isang salita na ang lahat ng imposible ay magiging posible sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa Biblia, babasahin po natin sa Hebrews chapter 11, verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Praise Jesus! Hallelujah! Alam naman po natin na nilikha ng ating Panginoon ang sanlibutan dahil sa salita niya at yung mga bagay na nakikita natin ngayon ay galing sa mga hindi natin nakikita. Yun po ang katotohanan nun. Marami po mga tao sa Biblia ang pinagpala ng ating Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya na katulad po ng buhay ni Abel. Dahil sa kanyang pananampalataya, ayon dito sa banal na kasulatan, kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yan po ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 11 verse 4. At ito pa rin po isa pong isa pong karakter sa Bible. Ito po ay yung pananampalataya ni Enoch. Ito po, nakalagay po dito mga kapatid. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Hindi po siya nakaranas ng kamatayan. Sapagkat siya ay kinuha na po ng ating Panginoon. Kasi si Enoch po kalugod-lugod sa ating Panginoon. Bago siya kinuha, ibig sabihin talagang napakabuti niyang tao. Talagang siguro po, hindi ito siguro kundi talagang patuloy. Talagang siya ay patuloy na nagiging matatag sa pananampalataya sa ating Panginoon. At ito kapatid ay matatagpuan sa Hebrews chapter 11 verse 5. Alam niyo po, maging si Noe ay nanampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng babala ng Panginoon. Siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Yun po itong sinasabi dito sa Bible. Ang sabi ng Panginoon kay Noe, alam niyo po kung anong sabi?
Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Sinasabi po dito sa Genesis chapter 6 verse 17. Sabi ng Panginoon, palulubugin ko ang buong daigdig. Siyempre kung sa atin po yon, kung sa ating kaisipan, parang imposible Paano palulubugin? Gagawa ng bangka, gagawa ng barko. Pero alam niyo po, dahil sa pananampalataya ni Noe sa ating Panginoon, sinunod niya ang ating dakilang Diyos. Ayun, sinunod niya. Ano po? Dahil sa pananampalataya niya, ay talagang andun yung kanyang kalooban na sumunod. Gumawa siya ng barko at naligtas ang kanyang buong pamilya. Ganun po katindi yung pananampalataya ni Noe. Ayan. Isa rin pong talagang matindi ang pananampalataya. Ito po yung ama. Ama ng mananampalataya. Ito po yung father of faith. Ito po si Abraham, na kung saan nagkaroon siya ng kakayahang maging ama kahit siya ang edad niya po ay matanda na siya. Maging ang kanyang asawang si Sarah ay matanda na rin. Pero nalugod ang Panginoon. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ano ang ipinangako ni Yahweh? Babasahin ko lang po dito sa Genesis chapter 12 verse 2. Ito po ang ipinangako ni Jesus kay Abraham, ay ni Yahweh ng ating Panginoong Diyos. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko siyang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay maging pagpapala sa marami. Amen. Kala mo yun? Matanda na siya. Matanda na yung asawa niya. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoon? Uulitin ko, babasahin ko dito. Pararamihin ko. Ano sabi? Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Gagawin ko silang sindami ng bituin sa langit. Wow. Grabe. Grabe po ang ginawa ng ating Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid ko sa ating Panginoon, kung ito ay ginawa kay Abel, ginawa kay Enoch, ginawa kay Noe, ginawa kay Abraham, panghawakan mo kapatid. Gagawin din ng ating dakilang Diyos yan sa atin. Basta tandaan mo, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Panampalatayaan natin siya. Ibig sabihin lamang, mayroon siyang pagagawa sa atin. Ibig sabihin, lahat ng mga pagpapala sa buhay natin ay may kalakip na dapat natin gawin para mapagtagumpayan natin ito. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Ang sabi, mga kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos, bilang iyong tagapagligtas. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at sumunod tayo sa pagpapala at sa kabutihan ng ating Panginoon. Kasi kapatid, ang pagsunod natin sa ating Panginoon, ibig sabihin nangangahulugan na ibinigay na natin yung ating sarili. Pag ibinigay natin sarili, hindi na natin babalikan yung luma nating pagkatao. Yung ginagawa natin, mga makamundong gawain, hindi na natin ito gagawin. Sapagkat naandun na tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya, isa lang ang susi, kapatid, upang tayo magtagumpay sa buhay. Manampalataya tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi nasasanay tayo, kapatid, na kailangan na andyan yung isang bagay. Kailangan makita ko na mayroon na akong pagkain, mayroon na akong biyaya, mayroon na akong hinihingi na andyan na bago ako maniwala. Kumbaga po, to see is to believe. Pero tandaan nyo kapatid, kung tinanggap mo si Lord bilang iyong tagapagligtas, ibig sabihin, pananampalatayaan natin yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. At yun ay pinangahawakan natin. Dahil makakasama natin ang dakilang Diyos sa kanyang kaharian. Dahil yun yung mga pangako ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi doon sa Hebrews 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang kailangan mo lang kapatid ay manampalataya. Ayan. Isang salita pero napakatindi ng dating manampalataya. Kaya't panghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon.
hindi kita iiwan ni pababayaan. Ano lang po ang dapat natin gawin? Tayo ay manampalataya sa ating dakilang Diyos. Ayan. Kapatid, kung gusto mo manampalataya sa ating Panginoon sa sandaling ito, ano man ang iyong ginagawa, pwede mo bang itigil muna yung iyong ginagawa at hayaan mong tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas at ako ay mananalangin para sa iyo. Dahil kapag tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas, ibig sabihin lamang nananampalataya tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. At yung pangako ng Panginoon ay ibibigay niya sa atin. Hindi sinungaling ang Lord. Sapagkat sabi nga sa Hebrews 13:5, hindi kita iiwan ni pababayaan. Okay kapatid, kung ikaw ay handa na, hayaan mong tayo ay pumikit at ipapanalangin kita. Tayo ay pumikit at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito sa iyong harapan upang ikaw ay purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Alam po namin na kami ay makasalanan. Kaya Panginoon, narito ang iyong mga kapatid, narito kami, ikaw ay aming tinatanggap bilang Diyos at bilang tagapagligtas at bilang Ama, bilang sandigan namin Panginoon. Na tinatanggap ka namin bilang Diyos na tagapagligtas, na ikaw ang aming Panginoon na sumupuri at sasambahin noon, ngayon at magpakailanman, sapagkat naniniwala kami na may pangako ka sa bawat isa sa amin. At ito ay ang pangako mo na isasama mo kami, makakasama mo kami sa paraiso. Makakasama mo kami sa iyong kaharian kung kami ay tatanggapin ka namin bilang ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Hayaan mo, Panginoon, na lukuban mo kami ng iyong banal Espiritu, linisan ang aming lumang pagkatao, alisin na yung lumang pagkatao, bagos palitan mo ito ng bago. Ibig sabihin lang po, Panginoon, ang pagpapalit mo ng bago sa buhay namin, God, susunod kami sa iyo. Susunod kami, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Lord, sa paglinis ng aming buhay. Salamat na ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at nilinis mo ang aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, sa sandaling ito, kami ay susunod sa iyo, kami ay magpupuri sa iyo, gagawin namin ang ayon sa iyong kaluwalhatian. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon na hindi nangiiwan. Sapagkat sabi mo nga, hindi mo ako iiwan ni pababayaan. Kaya't God, panghahawakan ko ito. At ito yung pananampalataya ako, Panginoon. Dahil alam ko sa aking pananampalataya, Lord, lahat ay isusunod mo. Ito man ay biyaya ng buhay, biyayang pisikal, pinansyal, material at higit sa lahat ang biyayang espiritual. Salamat, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat sa pagpapala. Muli, Panginoon, ang lahat ay pinagkakatiwala ko sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ayan, salamat kapatid. Ayan. Hanggang dito na po muna. At nawa ay nagamit po ako ng ating Panginoon sa paghipo ng inyong puso na minsan po ay nawawala na tayo ng pag-asa, napapagod tayo sa araw-araw. Subalit, mga kapatid ko sa ating Panginoon, panampalatayan natin ang mga bagay na di natin nakikita. Hanggang sa muli po, baka nakalimutan nyo po na i-subscribe ang channel ko. Pindutin lang po natin yung subscribe button. Paki-share din po, paki-like, and pakipindot din po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Kaya tandaan po natin, ano po mga kapatid, ang pagpapala po ng Panginoon ay sa atin, basta pangahawakan natin ang ipinangako ng ating Panginoon. Wala lang po tayong dapat gawin, kundi ang panampalatayaan natin ang ating Panginoon. Manampalataya tayo. Kaya kapatid, sa sandaling ito, ikaw ay isang bago ng nilalang, kaya welcome, kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Welcome sa biyaya ng Lord. God bless you.